Parang magigiba ang pinto ng condo unit ni Hana sa lakas ng pagkatok ng kung sino mang nasa labas niyon. Isang linggo nang nakalilipas mula nang bumalik siya sa condo unit niya, pero parang yun lang ang nagawa niyang ibalik sa buhay niya. Hindi pa rin kasi bumabalik ang katinuan niya, at duda siya kung babalik pa yon. Sa katunayan, lalo pa yata siyang nagiging miserable. Irritableng bumangon siya mula sa kama para tingnan kung sino ang hudas na umiistorbo sa pag-i-emote niya. She knew she probably looked like shit with her hair unkempt and her clothes a complete mess. Isang manipis na pajama at lumang tank top lang ang suot niya. May tastas pa sa gilid. Ilang araw na siyang halos hindi kumakain at natutulog. Kailangan niyang mag-leave sa opisina dahil daig pa niyang drug addict na walang rasyon ng droga. Laging iritable. Naaapektuhan ng mga kasamahan niya at bago pa siya may makaaway, nagdesisyon siyang magpahinga muna. She opened the door only to find the source of all her misery standing on her doorstep. It was Kayden. All right, but he seemed different. He looked shavy, gangly and so much thinner. 3 linggo pa lang mula nang mangyari ang eksena nila sa kotse pero parang ang laki na nang ibinagsak ng katawan nito. She had never heard from him since. Pero ang puso niyang nagmamahal ay gusto itong yakapin at mag-alok ng tulong sa abot ng makakaya niya. Kahit ano pa yon. He looked like he needed all the help he could get. But her pride wanted to save what little self-respect she had left, kaya nanatili siya sa pintuan. Anong ginagawa mo rito? Pilit pinapurma lang boses na tanong niya. Mabuti narito ka na. Pwede bang pumasok? Tanong nito sa halip na sagutin ang tanong niya. Bago pa siya makasagot ay dumiretso na ito sa sopa at tumitig sa kawalan. Mukha itong pinagsama-samang presidenteng na-impeach, negosyanteng nalugi, at probinsyanong naisahan. Akala niya siya ng perpektong halimbawa ng taong miserable. Walang buhay ang mga mata, humpak ang mga pisngi, at parang top coating ng nail polish ang muka, colorless. Pero may mas perpekto pa pala kaysa sa kanya na halimbawa, si Kayden. What happened, Kayden? Gusto niyang itanong dito, pero parang ayaw rin niya. Baka kapag nalaman niya gustuhin niyang tumulong. That would mean being close to him again, welcoming back all the pain. Anong nangyari? Maya-maya ay hindi rin nakatiis na tanong niya rito. Ang isip at puso niya ay kasalukuyang nagtutunggali. Whoever said falling in love was easy? Nagulat siya nang magsalita ito. The voice came out as a croak. The wedding is off, he said, almost in a whisper. Umupo siya sa tabi nito dahil parang gusto niyang magpalpitate. Bakit? Lily's not sure anymore if she wants to get married. Walang emosyong sagot nito. A memory flashed into her mind. Ganoon din ang tono nito noong sinabi nito sa kanya na break na ito at simaan. Anong gusto mong gawin ko? She asked. Kung nais nito magpaampon sa kanya, batid niyang hindi siya makakatanggi. He looked like he needed someone who would take care of him. Ayaw niyang isipin ang maaaring gawin nito kapag napag-isa. Isa pa'y mahirap pigilan ng wagas na pag-ibig dahil nagpupumiglas iyon. If you could just allow me to stay. Nito, parang bahagyang nag-aalinlangan. She looked at him and realized they were probably recalling the same memory. The day she kicked him out. Of course, there's a spare room. We can probably get your stuff and... Natigilan siya sa pagsasalita nang mapansin niyang titig na titig ito sa kanya. Has the girl forgotten? Mahinang tanong nito. Huh? The crazy girl who fell for her best friend. Has she forgotten him? His voice was hardly audible, like he was afraid to hear the answer. Her mind was telling her to lie, but her heart knew it couldn't, and it wouldn't. No, she still remembers him every day, and every night. She had gone completely insane. It was crazy, but it was true too. He hesitated, but for just a fraction of a second. Do you think she can make him forget all the pain? Yes, that's what she intends to do. She had already made the decision when she saw how miserable he looked. Hindi niya yun kailangang pag-isipan. Kailangan siya ni Kayden. Kailangan siya ng taong mahal niya para lumimot. She watched in fascination the myriad emotions that flashed across his face. She saw relief, gratitude, something close to happiness, and another emotion she wasn't quite familiar with. Kahit hindi niya nakikita ay alam niyang may pait at sakit din doon.
She wanted to kiss him and erase all of his pain. So she did what her instincts were telling her to do. She kissed him. And it was divine. He claimed her mouth as soon as it touched his, as hungrily as she claimed his. He was a very good kisser, demanding at times but a little playful too. He wasn't sloppy at all, and he exceeded all her expectations. Just like travelers weary from a journey, they found themselves home, in each other's arms. That night, just when she thought she couldn't love him any more than she already had, he proved her wrong. When she kissed him, she realized she had been foolish to run away from him, because it meant running away from herself too. Ibinigay niya ng buong puso ang sarili sa binata. Ganito pala ang pakiramdam ng hindi na inosente. Parang gustong mag-party ni Hana sa sobrang saya. When a woman has her birthday, when she gets married, when she gives birth, lahat yun ay isineselebrate ng madla. But a woman who loses her innocence shuts her mouth and keeps it to herself. This was unfair because losing one's innocence is an important milestone in every woman's life. It means freedom and one's discovery of passion. It means embracing femininity and understanding what it takes to be considered a real woman. But maybe women kept it to themselves because not everyone does it for love. But she did, and that was why she was happy. She also wondered about giving birth. Siguro mas libong saya ang kaya niyang maramdaman. Wala sa loob na pinatong ang kamay sa kanyang tiyan at nangarap na sana'y may mabuo sa kanyang sinapupunan. Alam niya na posibleng mangyari yon dahil wala silang ginamit na proteksyon ni Kayden. Ngayon pa lang ay gusto na niyang mangarap ng mga bulilit na maaaring maging bunga na nangyari at ng mga susunod pang mangyayari sa pagitan nila. Sigurado siyang hindi yun ang huli. Hindi man niya alam ang mangyayari sa hinaharap. Pakiramdam niya ay para siyang si Incredible Hulk na gumaling at nanatiling tao. Parang sina Hansel at Gretel na matiwasay na nakalabas sa kagubatan. Parang si Sleeping Beauty na nagising sa matagal na pagkakahimlay. At parang si Peter Pan na nakabalik sa Neverland, kung saan maaaring makalipad ang kahit sinong kayang mag-isip ng masasayang bagay. She was thinking happy thoughts, and indeed, she felt as though she was flying. At alam niya sa kanyang sariling walang ibang pwede magparanas niyon sa kanya, kundi tanging si Kayden lamang. Tumagilid siya at pinagmasdan ito. Nakapikit ito pero alam niyang hindi ito tulog dahil mabilis ang galaw ng eyeballs nito. Any regular guy needed all the rest he could get after the strenuous exercise they had just performed. Halos magdamag silang gising nito at ninanam namang pag-iibigan na para bang kay tagal ipinagdamot sa kanilang dalawa. Nagsisisi ka na ba? O pwedeng gusto mong ulitin? Natatawang tanong nito. Nakapikit pa rin ang mga mata. Gusto niyang sabihin dito na masaya siya, na mahal niya ito, na handa siyang gawin ang lahat. Natutulungan niya itong makalimot. Pero sa tingin niya ay alam na nito iyon kahit hindi niya sabihin. O marahil hindi pa yun ang tamang pagkakataon para sabihin niya yon. Naisip ko lang. Alam ko na ngayon kung bakit maraming babaeng naghahabol sa'yo. Niyakap niya ito. Hindi ako makapag-isip sa ginagawa mong yan. Reklamo nito pero tumugon naman sa kanyang yakap. Hana, lumingon siya kay Kayden nang tawagin siya nito. Kasalukuyan silang kumakain ng niluto niyang breakfast. Kung breakfast pang matatawag yun dahil 11:00 na ng umaga. They had had a long night. What? Kanin pa? Tanong niya. Akmang tatayo na siya nang pigilan siya nito. He held her hand. Alam mo bang ginagawa natin? Mataman itong nakatingin sa kanya. Tuluyan na itong tumigil sa pagkain. Marahan siyang tumango. You have nothing to worry about, Kayden. Hindi ko lang basta alam ang ginagawa natin. Ginusto ko rin to. I tried to stay away, but I was miserable. It was just easier to give in and be happy. She gave him a reassuring smile. Mahal kita, pero hindi ko ina-expect na mamahalin mo rin ako. Ang gusto ko lang, hayaan mong mamahalin kita sa paraang gusto ko. Thank you. Hanito't masuyong pinisilang kamay niya. Hindi niya inaasahan na sasabihin nitong mahal din siya nito. Kaya hindi niya alam kung saan galing ang kirot na naramdaman niya ng thank you lang ang matanggap niya mula rito. Gusto kong manood ng Oscars. Ungot ni Hana habang nakahilig siya sa balikat ni Kayden. Nasa living room sila, nanonood dito ng NBA. Hindi niya alam kung anong mga team ang naglalaro. Bubita siya pagdating sa basketball.
Hindi niya maintindihan kung anong exciting sa mga kanong nag-aagawan ng bola at minsan nagkakapikunan pa. Mamaya na, matatapos na to. Sagot ni Kaden. Tutok na tutok sa negrong nagsushoot. Lumabi siya. Ayoko, gusto kong manood. Now na. Tinakpan niya ng isang kamay ang mga mata nito. Natatawang hinuli nito ang kamay niya at hinalikan yon. She smiled. Halos 2 buwan na rin siyang masaya at araw-araw napapangiti ni Kaden. Tulad na lang ngayon. Sa condo unit na niya ito umuuwi mula ng gabing may mangyari sa kanila. He came home to her every night after work. Ipinagluluto niya ito ng masarap na pagkain. Masaya siya. Lalo na't nakikita niyang masaya rin ang taong mahal niya sa piling niya. Ilang beses na ring sumagi sa isip niya na isa lang siyang rebound para dito. Pero tuwing magkatabi sila at tinititigan siya nito, pakiramdam niya siya talagang mahal nito simula't simula pa lang. Gayunman wala silang balak na sabihin sa kani-kanilang pamilya sa San Quintinan tungkol sa setup na yon. Dahil magiging komplikado ang lahat. Hindi rin nila pinag-uusapan si Lily. Lalong lumapad ang ngiti niya ng isa-isang hagkan nito ang mga daliri niya. Iniabot ng libreng kamay nito ang remote sa kanya. Ang kulit mo talaga. Palibhasa alam mong hindi kita kayang tiisin. Ngumisi lang siya. She started flipping channels with her free hand. Ito naman ang humilig sa balikat niya. Bumulaga sa screen ang suot na gown ni Scarlett Johansson. She was sure her career could make something like that. Less revealing perhaps, but the cinched waist would do just fine. Ang gaganda! Parang batang bulalas niya nang ang malaprinsesang gown naman ni Beyoncé Knowles ang ipakita. Sus, maganda ka pa dyan. Sabad ni Kaden, sinimulan nitong halikan ng balikat niya. Talaga? Humahagikik na sabi niya rito. She was already starting to get goosebumps and it was just one kiss. Kahit siya mismo ay nalalandian na sa sarili. But she was just a woman in love. Oo naman. Nito, biglang naging pilyo ang ngiti nito. Lalo na kapag walang damit. Kaya tanggalin na natin to. He said huskily. She willingly obliged. Ang ending ay pareho lang silang hindi nito nakapanood. But they both stayed up late and ended up very tired as usual. San ka pupunta? Mula sa likuran ay niyakap si Hannah ni Kaden. Nasa harapan siya ng salamin. Ginuguhitan ang kanyang kilay. Sa salon, magpapariband. Sagot niya. Sinuklay niya ang buhok. Nagsisimula nang makita sa roots ang mga sumpa. Kaya kailangan ng unatin ang mga yon. Kumunot ang noo nito. Masakit yun, di ba? Umiling siya. Depende yon kung galit sa customer yung magre-reband. Sagot niya. Isinilid niya ang suklay sa pouch at hinalikan ito. Baka gabihin ako, mauna ka nang mag-dinner. He straightened up and looked at his watch. Sasama na lang ako. Bakit? Magpapariband ka rin? Biro niya. Tumawa ito. Pwede rin. Sinamahan nga siya nito sa parlor. Ang pogi naman ng jowa niyo, ma'am. Komento ng baklang nagsashampoo sa kanya. Halatang kinikilig. Napangiti siya dahil baklang mukhang bouncer ang nagkomento. Pero kung nagkataong babae yon maganda at nice, ora mismo ililipat siya ng parlor. 5 hours later, silky soft and straight na ang buhok niya. Sulit ang 5 oras nang mapawaw si Kaden nang makita siya. Nang sumunod na araw, nagpa-facial ito para daw maging bagay uli sila. Sweet. Ang pushcart, pinupush, kaya nga pushcart eh. Natatawang sabi ni Hannah kay Kaden. Nasa grocery sila. Kanina pa nito hinihila mula sa likuran ng grocery cart na dala nito. Sabado noon at maswerteng nakahabol pa sila bago magsara yon. It was already past 9 o'clock. Wala na silang stock sa bahay dahil nakalimutan nila parehong mag-grocery dahil naging busy sila sa isa't isa. Walang basagad ng trip. Ikaw nga, hinayaan kitang pumunta sa poetry reading eh. Sinamahan pa kita. Hangal nito. Parang batang pinasigsag pa nitong paghila. Totoo yon. Kaya sila ginabi dahil sinamahan siya nito sa isang poetry reading affair. She could appreciate poetry of any kind. But for Kaden, it was as annoying as heavy traffic. Still sumama pa rin ito sa kanya. He just held her hand and was on his best behavior all throughout the affair. He looked like a complete misfit in the crowd of poets. But he looked so adorable just taking it in his stride. One would never catch a Ken Berraperas in a cheesy event like that. Not in a million years. But he did it for her. Actually, marami itong ginagawang espesyal na bagay sa araw-araw para sa kanya. He was pretty awesome.
Noong aminin niya rito na siya ang gumawa ng tula sa Freedom Wall noon at para dito iyon, saglit itong natigilan. She thought she caught an emotion skin to regret in his eyes for a while there, but it disappeared in an instant. It was replaced by excitement and enthusiasm. Itinanong nito kung natatandaan pa niya ang buong linya. Nang tumango siya, nag-request ito ng kopya dahil ipapaprame daw nito iyon. "Doon ka na lang sa parking lot, wait for me there." Sabi niya rito maya-maya dahil baka abutin sila ng midnight sa grocery dahil sa kakulitan nito. "Wag na. Ayaw mo ba yun? May gwapo kang assistant." Tumaas baba pa ang kilay nito. "At sweet." Dugtong nito. Sabay na ako ng halik sa mga labi niya. Napatingin siya sa paligid. Mabuti na lang at sila lang ang tao sa section na yun ng grocery. Gwapo nga, maharot naman. Haniya rito. Kumuha siya ng isang pack ng oatmeal at binasang nutritional value na yon. "Sus, kunwari ka pa. Gusto mo namang hinaharot kita." Panunukso nito. Inagaw nito sa kanyang hawak niya. "Ining, sa library ka magbasa, wag dito." Sinimangutan lang niya ito. Importanteng tingnan ng nutritional value ng mga binibili natin. Inilagay nito ang pack sa cart at hinila yun papunta sa counter. "Sa bahay ka na rin po mag-homily at baka mapagsarhan na tayo rito." She looked around. Wala na palang 10 ang customer sa loob. Maliit lang ang grocery kaya kitang-kita niya yon. One woman even caught her eye because, well, she was quite the looker in her stylish red dress. And to die for legs. Tila pamilyar din ang mukha nito sa kanya. Iniisip pa lang niya kung sino ito nang marinig niyang nagsalita si Kaden. "Lily." Napahinto pa ito sa kinatatayuan. Pakiwari niya biglang sumikip ang kinaroroonan nila. Gusto niyang hilain si Kaden para umalis na roon. Pero mukhang naistatwa na ito sa kinaroroonan. Noon lumingon si Lily at nakita sila. Hula niya ay noon lang nagkita uli ang dalawa dahil parang nagulat din si Lily at bahagyang natigilan. Kaden walked rather stiffly towards the counter habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa ex nito. She saw longing in her eyes too. She couldn't believe Lily had the gall to smile after what she had done. More so, she couldn't believe Kaden was looking at Lily that way. But there she was seeing it all. The reluctant spectator. Hindi alam ni Hannah kung ilang tupa nang nabilang niya para makatulog. She opened her eyes only to close them again. Sa halip tuloy na antukin siya ay naiirita lang siya sa kakabilang. Parang joke time lang ang nag-imbento ng pampatulog na yon. Bumangon siya at tinitigan ng cellphone na nasa tabi niya. Dati mahuli lang ng ilang minuto sa pag-uwi ay nagte-text na si Kaden. O kaya ay tumatawag para abisuhan siya. Nagbago ang lahat nang nakita nila si Lily sa grocery. Pagkalabas nila ay parang robot na nag-switch si Kaden sa hyper mode. Mas makulit at maharot pa ito kaysa noong bago nila nakita si Lily. Pero dahil kilalang kilala niya ito, alam niyang para sa benefit lang niya yon. Sa mga sumunod na araw ay parang nagsiso ang moods nito. Minsan ay parang normal lang ito, pagkatapos ay bigla na lang itong nananahimik. He also started coming home late. Minsan pa nga ay talagang umaga na ito umuuwi dahil tambak daw ang trabaho. Malakas ang kutob ng isang may bahay na kapag inuumaga na ang mister nila ay malamang nang bababae iyon. Dahil piling misis siya, halos nakakasiguro na siya na nakikipagkita ito kay Lily. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Kaden. Inuumaga ka yata. Bungad niya rito sa kalmadong tinig. "Galing ka ba kay Lily?" She wanted to ask but couldn't. "Marami kaming ginawa sa opisina." Tugon nito habang inaalis ang korbata nang nasa kwarto na sila. Ni hindi man lang siya nito hinalikan katulad ng parati nitong ginagawa pagdating. But then that was one of the things that had changed tremendously. Tumayo siya at ikinuha ito ng damit sa closet. Iniabot niya iyon dito. "Kumain ka na ba?" Tanong niya dito. "Yeah, ikaw." Gusto niyang sabihin na hindi pa siya kumakain dahil hinihintay niya ito. Pero sa huli nagbagong isip niya. "Yup. I had soup for dinner." "Alright, why don't you go back to sleep? I'll just take a quick shower and then I'll join you." Nito saka pumunta na sa banyo. Bigla niyang namiss sa mga pagkakataon na walang ka-effort ang bawat conversation nila. If she was holding on to what they had, she was definitely doing a crappy job of it. It was as hopeless as holding the water in the palm on her hand and watching it slip through her fingers. "Aba, ang bruha! Biglang nabuhay!" Patiling sabi kay Hannah ni Agnes nang bisitahin niya ito sa main branch ng coffee shop nitong umaariba na sa pag-asenso.
Halatang nagtatampo ito dahil matagal din silang hindi nagkita. Pero alam niyang masaya ito sa pagbisita niya. Lately kasi ay kay Kaden niya ibinubuhos ang oras niya. Nagpalipat pa nga siya sa morning schedule para sa gabi ay makasama niya ito. Uuwi si Kaden na naroon na siya sa bahay at matyagang naghihintay ito. May nakahandang hindi lang basta dinner, kundi maging mainit na yakap at halik. Yun din ang dahilan kaya nakalimutan na niyang mga kaibigan niya. Pero ngayon na may conference si Kaden sa Singapore at sa makalawa pang balik nito. Kaya kaysa mainip sa bahay ay naisipan niyang puntahan si Agnes. I'm glad you're okay. Hanito pagkatapos makipagbeso sa kanya. Sa wakas ay mukhang nakamove on ka na rin sa pinsan kong yon. Sabi pa nito. Hindi pa niya nasasabi rito ang relasyon nila ni Kaden, kaya ngumiti lang siya rito. I saw them the other day, you know. Sabi nito. Umupo ito sa couch at imonestrang umupo rin siya roon. She did. Sino? Sina Lily at Kaden. I heard the wedding was delayed but I think matutuloy na ngayon. Nito na walang kamalay-malay sa epekto sa kanya nang sinabi nito. Parang bigla siyang naubusan ng supply ng oxygen at hindi siya makahinga. I thought the wedding was off. Natawa ito at ikinumpas ang isang kamay. Hindi kaya, the wedding was just delayed. Baka nagka-cold feet ang bride, pero mukhang tuloy na talaga. I saw them shopping for rings in Singapore. Rings? She sounded like an echo. Yes, sagot nito. Mataman siyang tinitigan nito. Huwag mong sabihing affected ka pa rin at masasabunutan kay... Hana! Mabilis na tumayo siya at walang paalam na umalis doon. Para siyang nagpakalunod sa isang dam ng alak. Dahil hazy ang lahat sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya nakabalik sa condo unit niya. The things she had just learned from Agnes were driving her insane. Tumunog ang telepono niya pero hindi niya yun sinagot. Wala siya sa mood makipag-usap sa kahit kanino. She just wanted to be left alone with her thoughts. Hinayaan niyang voicemail ang tumanggap ng lahat ng tawag sa kanya. Maya-maya nga ay may narinig siyang boses mula roon. Hey, I got your message. I'll be home tomorrow. Anang boses ni Kaden. Kapag kuwan ay may narinig siyang boses ng babae sa background. I need to go now. See you when I get back. Sabi pa ni Kaden. Halatang nagmamadali. She just stared at the phone long after the message was recorded. It annoyed her that she had left a message on his voicemail yesterday. Pero ngayon lang ito nakapag-return call sa kanya. Hindi ka kasi importante dahil hindi ka naman niya mahal. Tuya sa kanya ng isang bahagi ng isip niya. Napasubsob siya sa mga palad niya and cried her heart out.